Magandang araw mga kaibigan. Meron pa tayong stock ngayon ng dark chocolate. Kaya yung interesado, dito na kayo mag-order. 0916-90-00997. First come, first serve dahil limited lang po ang stock. Hindi ako nagninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang ako araw-araw. Napakaganda ang epekto sa aking katawan itong dark chocolate. Gusto ko lang din matulungan ang mga nagtatanim ng kakao, ng mga farmers ng Bukidnon para may benta ang kanilang mga produktong tablia or sikwate. Okay, pag-usapan natin ngayon itong post ni Kipi Chu or si Crisette Laureta Chu. Tungkol ito kay Ombudsman Samuel Martires na sobrang tapang niya na isuspende si Cebu Governor Gwen Garcia, tapos romesback pa siya na the governor dapat mag-apologize. Tapos giniit ni Ombudsman na sinunod niya ang due process, rule of law, despite yung statement ng presidente na alam niyo na, yung so lumalabas Ombudsman Samuel Martires versus yung tandem Governor Garcia at ang presidente. So bakit? Sobra siyang matapang. Ito, ang kasagutan niyan, bakit sobra siyang matapang? Nandito sa post ni Kipi Chu or si Crisette. Basahin ko. 59 minutes ago na post, bago pa. Sabi niya, I just found out that Ombudsman Samuel Martires is a fellow Waray hailing from Samar. Ako, naririnig ko yan, basta Waray, matapang. Hey, agree ba kayo? Waray, matapang. Na-curious kasi ako, bakit? Pardon my friends, ang laki ng balls niya, yagba, that he didn't feel intimidated by the president intimating na pinopolitika lang niya si Gwen. Le balls of steel. So mabigat po yung pahayag ng Pangulo na wag nating haluan ng politika ito, sabi niya. So para bang ina-accuse niya si Ombudsman Martires na namumulitika. So I read about him in the Ombudsman site. So ni-research ni Crisette, sino ba talaga si Ombudsman Martires? Ito na yung background. Ako, ngayon ko lang na naintindihan sino ba talaga itong ombudsman ito dahil sa post na ito ni Crisette. Sabi niya, Martires is the first lawyer in the family. Zero nepotism. Work his way up. Literally way up to the very top of the legal profession. Very, very impressive considering he came from nothing. Simple family who didn't fling open doors for him. No father who was a judge, no mother who called her amigas to get him anywhere. He started as a legal officer too for the DPWH, worked his way to become Assistant Department Manager of Human Settlements, hanggang presiding judge and others. By sheer will and grit, he became not just his family's first lawyer, he became the 49th Justice of the Sandigan Bayan, and then an Associate Justice of the Supreme Court, retiring early so he could fulfill his dream of becoming ombudsman. The ombudsman is tasked with one of the hardest jobs in the world, investigating and prosecuting abusive and powerful government officials. You need solid balls of steel, dignity, and love for this country to be one hell of an ombudsman. You need to be incorruptible because you're going after the most ruthless
politicians there are. And based on the arc of his life, Samuel Martires has all that in spades. Former Ombudsman Merceditas Gutierrez called his reputation untarnished. A self-made man from Samar, that is why he doesn't his care easy. Thank you, sir, for your service and dedication and bravery. Ito na. May nabasa rin akong post kanina, isang abogado. Nakalimutan ko na. Basta nagtrabaho siya with Ombudsman Martires. Kinento ng isang abogado, I think prosecutor siya sa Ombudsman. Napakasimpleng tao daw ito. Ombudsman Martires, magbaon siya, paklas, nakikikain sa kantin, nakikipaghalubilo. Mas lalo kong naintindihan yan ito. Grabe. Sana magtatagal pa siya. Kailang wala na, magre-retire na siya ngayong I think August. Ano lang, May, June, July, 3 months to go, magre-retire na siya. So, bibihira yung ganito. Ito ba, yung mga nabasa kong comments, nung in-appoint siya as Associate Justice ng Supreme Court, Ombudsman, hindi daw sila nagkita ni PRRD. Wala lang. Ang basihan lang ni PRRD na appoint niya is yung kanyang records. Ganun lang. Hindi sila magkakilala. Kaya itong si Ombudsman Martires, wala siyang utang na loob. Kanino? Kasi nailagay siya dyan out of his dedication, out of his accomplishments. Kaya trabaho lang. So, ang tanong, anong mangyari kaya kay Ombudsman Martires pag-retire niya? Hindi kaya siya re-resbakan? Anyway, basta may pag-asa pa tayo, basta may mga ganito pang mga public servants na katulad ni Ombudsman Samuel Martires. Mabuhay po kayo and advance happy retirement day. Ang tanong, sino kaya ang papalit ng ombudsman? May nabasa akong post na merong dating senador ang ilalagay daw. Kailang wala yun. Haka-haka lang. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik, subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa kanila. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Pod ni angero nga itabang din ni sa mga balay nga daot na din ni sa Sitio Garden. So mauna ni sila ang mga tao. Salamat kay dahil sinaghatag sa mo. Salamat kay ma'am. Ihatag. Di ko nalok. Panabag sa mo ah. Upay palito na mo ni nga wala palit. Salamat kayo kani. Nani sila ang natabangan og gero. So daghan na gid kay sila nga tao. Cara mande alay urak mande cara mande soko. Salamat sa gyatan. Si Brix boy man ang oh kana si Brix boy. Cara Si Brix mande brando. Salamat.
Salamat yun kayo. Ay, ginabangan mi. Sinalo ka niya. Salamat yun kayo mga. Salamat kayo kay ginabangan mi. Dili mi makatawad og dili kamo ang naghatag. Ug mo na to dagan salamat.